Sa pangkasalukuyang panahon, iilan na lamang siguro sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa mga manggagamot at mga individual na may biyaya mula sa kalikasan. Mga tao na noong araw ay takbuhan ng mga may sakit, nakulam at nabarang o di kaya naman ay inaaswang. Sila ang mga tinatawag nating albularyo at mga albularya. Marahil ilan sa atin dito ay naranasan ng magamot nila noong ating kabataan. Pero hanggang saan kaya ang tulong na kayang ibigay ng isang manggagamot kung ang mismong bayang tinutulungan niya ang humuhusga sa kanya? Magandang araw po, Mang Poldo. Ihatid ko lamang po itong gatas ng kambing na hinihingi ni Carolina. Medyo napaaga po yata ako ng punta. Gising na po ba siya? Anong napaaga ka ng punta? 4:00 pa lang gising na ako dahil dito sa pagluluto namin ng biko, yung ititinda namin mamaya sa sabungan. Ilagay mo na lamang dyan sa lamesa. Ako nang bahala dito. Ang bango niyo na. Wala talagang mas gagaling pa sa'yo sa paggawa ng biko dito sa lugar natin, Carolina. Ang sabi mo gusto mo lang manghingi. Idadaan mo pa ako sa bola. Maghintay ka. Alam ko namang yung tutong ang habol mo dito. Teka lang, bakit dalawa yung dala mong gatas? Nawawala kasi yung dalawa naming kambing. Kahapon ko pang hinahanap doon sa may sapa pero wala. Mukhang naligaw sa kagubatan. Kaya yung isa lang ang nakukuhanan ko ng gatas. Ayun nga at naghahanda na sila tatay para hanapin yung mga alaga namin. Paano nakalimutan nila kuya na kunin doon bago magdilim? Matagal pa ba yan, Carolina? Huwag kang atat. Ang mabuti pa, ilatag mo na lang yung dahon ng saging sa lamesa nang mailagay ko na to. Maya-maya lang dadaan na dito si Apo Maria para sa almusal niya. Bibigyan ko siya nito bilang pasasalamat sa panggagamot niya kay tatay. Ano bang nangyari sa tatay mo? Pansin ko tahimik siya nitong mga nagdaang araw. Hindi ako iniimikan. Natumbahan ng punong pinutol niya sa gubat ang bahay ng isang duwendeng itim. Kaya naman ikinulong ang espiritu niya sa mundo ng engkanto. Kung nahuli pa ng isang araw itong si Carolina, kung nahuli pa siya ng paglapit sa akin, hindi na magagawang bawiin ang espiritu niya. Magandang umaga po, Apo Maria. Mano po? Mano po, Apo Maria. Nakakagulat naman po kayo. Ni hindi ko man lang po naramdaman na nariyan na kayo sa likod ko. Sakto po ang daan nyo. Katatapos ko lamang po ihango yung biko. Mainit para sa almusal nyo. At saka, heto po, sa inyo na tong isang bote ng gatas. Ibabalot ko na lamang po. Maraming salamat sa iyo, Carolina. Alam mo naman kung gaano ko kagustong kakaning ginagawa mo. Teka nga, Bernardo. Ano bang pinagkakaabalahan ng tatay mo't mga kapatid mo? At nakita kong nagmamadali papunta sa gubat. Yung 2 kambing po kasi naming alaga na wala kahapon. Hanggang ngayon di pa po bumabalik. Kaya susubukan nila tatay na hanapin sa gubat. Naiwan kasi nila kuya sa may sapa kahapon. Hinalimutan kunin. Kaya ayun, kanina di ko po mahanap at putol na yung tali nila. Parang nginat-ngat nila. Ninat-ngat? Ang kapal ng mga lubid nila. Sa tingin mo kaya nilang ngat-ngatin yun? Ang sabihin mo, may mga pasaway na naisipang magbiro at pinakawalan yung mga alaga nyo. Alam mo naman yung Kuya Daniel mo, madaming nakakaaway sa sabungan. Malamang isa sa kanilang gumanti. Bahala na nga. Pero sana mahanap nila tatay. Malapit nang ibenta ang mga yun eh. Apo Maria, hindi ho ba kayang ituro niyang baston nyo kung nasan yung mga kambing namin? Abay iho, hindi ito ginagamit sa paghahanap ng mga nawawalang alaga. Alam niyo bang sa bawat paggamit ko ng bastong ito, nakikipagkasundo ako sa mga engkanto. Isipin niyo na lamang ang sasabihin nila kapag nalaman nila na sa paghahanap ng nawawalang kambing ko gagamitin ang baston na kaloob nila. O bueno, aalis na ako't baka kung saan pa mauwi ang usapang ito. Carolina, maraming salamat dito sa gatas at kakanin ha.
Kilalang albularya ng kanilang baryo itong si Aling Maria. Mula sa simpleng ubo hanggang sa mga napaglaruan ng maligno o engkanto, siya ang takbuhan ng mga taga-baryo. Sa araw-araw ay makikita itong nag-iikot sa baryo nila, tangan ng isang itim na tungkod na ni minsan ay hindi naman niyang ginamit sa paglalakad. Malakas ang albularya at maliksip ang kumilos. Subalit sa kabila ng mga pagtulong nito, hindi maiiwasan ng ilan ang magduda at paratangan ang matanda bilang isang mangkukulam at aswang. Ikaw talaga kung ano-anong naiisip mo. Alam mo namang sagrado para sa kanya yung baston na yun. Ni hindi niya nga hinahayaang sumayad yun sa lupa. Tapos hihilingin mong gamitin para hanapin ang kambing nyo. Mabuti pa, kunin mo na yung tutong at umuwi ka na sa inyo. Madami pa akong gagawin. Natanong ko lang naman. Isa pa, alam mo ba? Narinig ko dun sa tindahan nila Aling Celia na pinag-uusapan nila yung si Apo Maria. Kasi nga bata pa lamang daw sila, ganyan na ang itsura ng matanda. Hanggang sa ngayon may mga asawa na sila. Para daw walang nagbago kay Apo Maria. Huwag mong sabihin na pati ikaw naniniwala sa mga usap-usapan na aswang si Apo Maria. Baka naman nakakalimutan mo na siyang tumulong sa'yo nung umiksi yung kaliwang paa mo nang makatapa ka ng nilalang dun sa ilog. Alam ko yun. Pero ano bang ibang paliwanag kung bakit hindi tumatanda ng tuluyan niyang si Apo Maria? At saka bakit sa tuwing 6:00 ng hapon, nag-iikot siya sa baryo natin? Parang may hinahanap palagi kahit wala naman. Kaninang narito si Apo Maria, bakit hindi mo tinanong yan? At bakit sa akin mo ngayon tinatanong? Alam mo namang wala akong isasagot sa'yo. Lubayan mo na yung tungkol kay Apo Maria. Dahil kung wala siya dito, baka marami nang namatay sa mga kabaryo natin. Oo na, tama ka. Sige na nga, aalis na nga ako. Hindi naman titigil yung bibig mo. Pero salamat dito sa tutong. Saktong-sakto to sa bawan ng gatas. Ibang klase talaga tong si Carolina kapag si Apo Maria ang pinag-uusapan. Parang kulang na lang makipagpatayan para ipagtanggol yung matanda. Bata, mukhang masarap yung dala mo. Pahingi nga ako niyan. Sakto, hindi pa ako nag-aalmusal. Totong lang po itong kakanin, Manong Uste. At saka bakit hindi po kayo nag-almusal? Pero may hawak na kayong bote ng alak. Aba, pinapangaralan mo na ba ako? Lokong bata ka. Hala uwe, huwag kang magpapakita sa akin. At baka ikaw ang kainin ko dyan. Buwisit na bata ito. Ay mga lasinggero talaga. Wala nang magawang matino nang bubulabog pa. Sigurado mamaya sa sabungan naroroon na naman siya para manggulo. Makauwi na nga. Nang makauwi naman sa bahay itong si Bernardo, ay wala doon ang mga kapatid niya at tatay niya. Tila nasa kagubatan pa din ito at naghahanap sa nawawala nilang mga alaga. Kaya naman nilantakan na lamang nito yung dala niyang kakanin na sinabawan niya ng gatas ng kambing. Hanggang sa marinig niya ang pagtawag ng kaibigan niyang si Carolina sa labas. Bernardo, sasamahan mo ba ako sa sabungan? Tara na, anong oras na oh? Kung ayaw mo ako na lang. Nariyan na. Teka at kukunin ko lang ang mga ititinda kong keso. Ay, itong babaeng ito laging nagmamadali. Laging apurado. Natural ba talaga sa inyong mga babae ang hindi marunong magintay? Iidlip sana ako at napadami yung kinain ko eh. Hay nako Bernardo, hindi ka makakahanap ng maayos na mapapangasawa kung ganyan ka ng ganyan. Hindi habang buhay nariyan ang mga kapatid mo at magulang mo para sa'yo. Kailan ka ba mag-uumpisang magsumika para sa sarili mo kapag wala na sila? Hindi naman sa ganon. Basta nagsisipag naman ako eh. Teka, dito tayo dumaan. Ayun na naman si Mang Uste. Kanina kamuntikan na akong bigwasan at inaagaw yung kakanin sa kamay ko. Tapos sinabihan pa akong ako ang kakainin niya. Hindi ka na nasanay dyan kay Mang Uste. Almusal niya yata alak eh. Gulo na naman yan sa sabungan kapag nagkataon. Paano pupusta? Tapos kapag natalo yung manok, babawiin yung pusta niya.
Kapag hindi na pagbigyan, nagwawala. Maglalabas pa ng itak niya. Dapat yan hindi na pinapayagan pa sa sabungan eh. Grabe, ang daming tao ngayon ah. Anong meron? Ang daming mga bago mukha. Balita ko nga nagsara na yung tupadahan doon sa kabilang baryo. Kaya lahat ng mga sabungero doon dito na nagpupunta. Nasunog yata noong nagdaang pista sa kanila. Ayaw mo yun? Mas maraming bibili sa atin. Eh wala na akong panindang keso. Kanina pa naubos. Di mo naman sinabi na ganito pala kadami dito. Uuwi muna ako. Kukuha ko na ititinda ko pa. Nako, wag na. Kasi babalik ka dito tapos na at wala ng tao. Tulungan mo na lang ako dito sa tinda ko. Kalahati pa ang papaubos ko. Ba't naririto ka pala, batang bastos? Hindi ba ang sabi ko, huwag kang magpapakita sa akin at baka magdilim ang paningin ko. Mukhang nananadya ka yata. Wala naman akong ginagawa sa inyo, Mang Uste. Yang alak kasi, dapat sa tiyan nyo lang nilalagay at hindi sa ulo. Ba't talagang sumasagot ka pang bata ka? Hoy, kung hindi ka kayang disiplinahin ng tatay mo, ako ang didisiplina sa'yo. Tumigil na kayo, Mang Uste. Baka gusto niyong makarating to kay Kapitan. Gusto niyo yatang ipatawag sa opisina niya eh. Marami ng reklamo tungkol sa inyo. Naaawa lang sa inyo kaya hindi kayo sinusumbong. Pero sige, subukan yung sakta ng kaibigan ko. Makikita niyo talagang hinahanap niyo. At akala mo natatakot ako? Sinong tinatakot mo? Para sa kaalaman mo, pinsan ko ang kapitan ng baryong ito. Malayong pinsan ko. Sige, magsumbong ka. Mag-iingat ka lang at magsara kayo ng pinto. Baka may makapasok na hindi nyo inaasahan. Pati ba naman mga bata papatulan mo, Uste? Umuwi ka na. Huwag mong antayin na pati ako makalaban mo at hindi mo gugustuhin yon. Oh, ang matandang ulyanin. Bahala kayo, magsama-sama kayo. May araw din kayo sa akin. Tumabi nga kayo dyan. Hoy, akin na yung taya ko. Mga mandaraya. Elan pa naman pala yung manok nyo. Ayos lang ba kayo, Carolina? Sa dinami-dami ng taong makakaaway nyo, si Uste pa talaga. Siya naman po kasi ang nag-umpisa, Apo Maria. Pinag-iinitan po ako. Tinulungan lamang po ako nitong si Carolina. Magsumbong na kaya ako kay Kapitan? Hindi biro yung pagbabanta niya sa akin. Parang nagbabalak siyang looban ng bahay namin. Palagi pa namang wala si tatay dahil sa pagagwardya niya sa bayan. Magpunta ka sa bahay ko mamaya pag uwi ninyo. Bibigyan kita ng proteksyon laban sa masasamang loob at masasamang isip ng tao. Itim ang aura ni Uste. Hindi naman sa sinasabi kong aswang siya ha, pero maitim ang budhi niya. Maaari siyang gumawa ng mga bagay na ikapapahamak ng iba nang hindi niya pinagsisisihan. Bata pa lamang yan, masama na talaga ang ugali. Kaya hindi na ako magugulat kung tototohanin niya ang banta niya sa inyo. O paano? Mauna na akong umuwi at sumaglit lamang ako dito para sa mga panindang halamang gamot. Huwag na kayong magpapahapon pa masyado. Carolina, tara na, umuwi na tayo. 2 piraso na lang yan. Kainin na lang natin. Mag-alas 4 na kasi eh. Maglalakad pa tayo. Baka abutin tayo ng takip silim sa daan. Mahirap na sa laki ng katawan no ni Mang Uste. Hindi ko yun kayang kalabanin ng pisikalan. Mabuti pa doon tayo dumaan sa lumang tulay. Tiyak sa init ng ulo nun, nakaabang talaga yun sa daan. Nung nakaraan halos mapatay niya si Mang Tomas dahil lang sa mangga. Di ba masukal na doon sa lumang tulay? Saka isa pa, di ka ba natatakot? Dating sementeryo yung pagtawid nun. Mamaya nakaiwas nga tayo sa lasinggero na yon. Pero pag piyesta naman tayo ng mga multo. Kahit minsan naman, Bernardo, ipakita mong lalaki ka at matapang. Kanina lang namutlat na nigas ka doon ng sigawang ka ni Mang Uste eh. Aba, paano mararamdaman ng babae na ligtas sila kapag kasama ka kung ikaw ang unang-unang natatakot? Baka mamaya mauna ka pang tumakbo sa akin kapag nagulat ka mamaya ha? Sinong takot? Ako? Hindi ah.
Tara na, ako nang mauna. Wala sa lahi namin ang matatakutin, no? Ikaw lang ang inaalala ko. Alam mo, matagal na din akong hindi nakakadaan dito simula nung buksan yung bagong daan dun sa may bukid. Pero parang wala pa ding nagbago dito. Parehong-pareho pa din. Carolina, hindi sa gumagawa ako ng kwento ha. Pero kasi, kung di mo pa nababalitaan, 2 beses na kasing may natagpo ang patay na hayop dito nung 1 buwan. Yung kalabaw ni Mang Tomas. Tapos nung 1 linggo lang, baka naman nila Aling Luding. Kaya nga iniiwasan nila to kasi isinumpa daw ang lugar na ito. Teka lang. Teka Bernardo, tingnan mo oh. Sila Petra at Teray ba yan? Diyos ko, sinong may gawa niyan sa kanila? Anong ginagawa ng mga kambing namin dito? Paano sila nakarating sa ganitong kalayong lugar? Teka Bernardo, ano bang ginagawa mo? Bumaba ka na dito. Patay na yung mga kambing. Ang maigi pa, pumunta tayo kina Kapitan at ipagbigay alam natin to. Hindi na tao ang may gawa nito. Shh! Huwag kang maingay. Naririnig mo ba yun? Yang pag-angil? Parang may hingal na naglalakad. Halika, dito tayo magtago. Ano man yan, mukhang papalapit dito sa atin. Diyos ko, ano ba tong napasukan natin? Bernardo, kung paraan mo to ng pananakot sa akin, hindi ka nakakatuwa ha? Bakit ko naman papatayin yung mga kambing namin para takutin ka? Ano ako, baliw? Pasado 5:00 na. Dahil sa napili nila ang lumang ruta pa uwi sa kanila, natagalan sila sa paglalakad. Gimbal ang bumalot sa 2 nang makitang nakasabit sa malaking sanga ng 1 puno ang 2 kambing nila Bernardo. Wakwakan tiyan at wala ng mga laman loob. At ang mas nakakabahala pa, ang papalapit na nilalang na umaangil at tila hingal na hingal. Kaya naman nagtago ang 2 sa ilalim ng malaking batuhan upang antay makalampas ito sa pag-aakalang isang mabangis na hayop ito. Kaya nga lang. Ako lang ba o talagang huminto sa tapat natin yung hayop? Bakit parang ayaw niyang umalis? Maaaring naaamoy niya yung mga kambing sa itaas. Hindi yan aalis hanggat hindi niya nakukuha yung mga kambing na yon. Teka, sisilipin ko lang. Huwag kang maingay. Huwag mo nang silipin pa. Mamaya tayo pang mapagdiskitahan ng hayop na yan. Mas malagay pa tayo sa alanganin. Dito ka na lang. Saglit lang to, huwag kang mag-alala. Hindi niya ako mapapansin. Titignan ko lang kung anong ginagawa. Diyos ko po! Aswang, Carolina! Aswang ang nasa labas! Hindi lang hayop. Mukhang may inaamoy-amoy siya sa batuhan. Anong gagawin natin? Walang ibang daang palabas kundi dyan sa kung saan siya nakaharang. Ha? Paanong aswang? May araw pa. Sigurado ka ba sa nakita mo, Bernardo? Ayoko ng ganyang biro, ha? Paano tayo lalabas? Tiyak mas delikado kapag inabutan tayo ng dilim dito. Teka lang, nag-iisip ako. Alam ko na. Kunin natin yung tuyong dahon ng nyog, tapos sisindihan ko. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka at huwag na huwag kang lilingon. Susubukan kong itaboy ng apoy ang aswang. Basta oras na tumakbo ako, sumunod ka kaagad at sa tulay na ang diretsyo mo. Naiintindihan mo ba? Sigurado ka ba sa gagawin natin? Hindi, pero wala tayong ibang pagpipilian. Mamaya lang ay papasukin na tayo niyan. Oras na maamoy niya yung samyo natin. Huwag na nating hintayin pa na abutan tayo dito ng dilim. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, takbo, Carolina! Halika na, Bernardo! Bilisan mo! Nariyan na! Huwag kang titigil sa pagtakbo, bilisan mo! Huwag kang lilingon pa! Basta tumakbo ka na tumakbo! Panginoon, iligtas niyo kami ni Bernardo. Iligtas niyo kami sa aswang na humahabol sa amin. Etong sayo, nilalang ka. Carolina, bilisan mo. Humingi ka na ng tulong sa mga kabaryo natin, madali ka. Haharangin ko dito ang aswang. Teka. Hoy, ba't ka huminto? Tara na, ano ka ba? Bilisan mo na. Yung aswang nawala. Ligtas na tayo. Natakot yata sa mga batong tumama sa kanya.
Sabi ko sa'yo hindi ako duwag. Nakita mo ba kung paano ko tinabo yung aswang na yun? Teka, may sugat ka sa likod. Wala yan. Sumabit yata ako doon sa bato paglabas natin sa pinagtataguan natin. Malayo sa bituka yan. Tara na, umuwi na tayo. Baka balikan pa tayo nun Paano, Carolina? Una na ako. Ako nang bahalang pumunta kay Kapitan para ipagbigay alam yung nangyari sa atin at dun sa mga alaga naming kambing. Huwag mo nang isipin yung aswang na yun. Takot lang niya. Di na yung susunod pa dito. Maraming salamat. Pero yung sugat mo, gamutin mo kaagad pag uwi mo sa bahay niyo ha. Mahirap nang maimpeksyon yan. Oo, gagamutin ko agad ito. Tsaka malayo naman ito sa bituka. Ako pa ba? Sige na, pumasok ka na sa inyo. Huwag mong kalimutang magsara ng mga pinto at bintana nyo. Tandaan mo yung banta ni Mang Uste. Sabihin ko na din yun kay Kapitan. Mga kapitbahay, huwag niyong kakalimutan magsara ng pinto. May aswang sa baryo natin at isusunod na nila kayo. May aswang sa baryo natin at isusunod na nila kayo. Ay, hanggang gabi ba naman walang patawad yang si Mang Uste? Kung bakit ba kasi kung kailang kailangan si Kapitan, saka naman siya wala dito sa baryo. Pati sila tatay wala pa din. Ay, makatulog na nga lang. Medyo mahapdi na yung sugat ko. Bukas susubukan ko na lang linisin ito sa ilog. Nasa kasarapan na ng tulog itong si Bernardo nang maalimpungatan siya. Tahimik na ang paligid. Tapos ay narinig niya ang tatay at mga kapatid niya na tila kakarating lamang. Pero dahil sa parang napakabigat ng pakiramdam niya, hindi na siya nag-abala pang bumangon at naisip na sa kinabukasan na lamang niya ikukwento ang lahat. Ngunit naging kakaiba ang sumunod na araw para kay Bernardo. Bernardo, ayos ka lang ba? Nakausap ko ang tatay mo. Ayun, pumunta dun sa lumang tulay. Bakit ba hindi mo kinuwento sa kanila yung tungkol sa kambing at sa aswang? Nasabi mo ba kina Kapitan? Ikaw pala, Carolina. Hindi ko alam. Paggising ko wala na sila tatay. At saka wala sila Kapitan kagabi. Nagpunta daw sa lamay sa kabilang barangay. May pinatay daw kasi doon. Teka, bakit ka nga pala narito? Wala namang sabong. Samahan mo ko kila Apo Maria. Kukunin ko yung pangako niyang pangontra. Kagabi kasi nagpabalik-balik si Mang Uste at sigaw ng aswang kaya hindi ako makatulog. Baka bigla na lamang pumasok dito sa bahay. Lasing na lasing pa naman. Medyo masakit ang katawan ko. Ewan ko, dala yata ng pagtakbo natin kahapon. Parang magkakalasa ng mga buto ko Ikaw na lang muna siguro ang pumunta kila Apo Maria. Parang lalagnatin ako Sabi ko naman sa'yo, linisin mo yung sugat mo Sige na nga, huwag ka na mag-alala. Hihingi ako ng gamot kay Apo Maria para dyan sa sugat mo. Magpahinga ka na lang. Kita mo, namumutla ka na. Ikaw pala, Carolina. O hindi mo yata kasama yung maingay mong kaibigan? Kahapon pa kita iniintay Pasensya na po at medyo nagkaproblema kami nung pauwi kami. Dun sa lumang tulay kasi kami dumaan. Pero hindi namin inaasahan na makikita naming patay doon yung dalawang kambing nila Bernardo. Pagkatapos, ilang saglit lang, yung akala naming mabangis na hayop na paparating, nalaman naming aswang. Mabuti na lang talaga at mabilis na nakapag-isip ng paraan si Bernardo. Sinugod niya ng apo yung aswang. Kaya nakatakas kami. Pero ayun, siguro sa sobrang takot nilagnat si Bernardo. Kaya hindi po nakasama sa akin dito. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa inyo. Dapat ipaalam nyo ito sa Kapitan para makagawa sila ng aksyon tungkol sa aswang na yan. Oh, heto yung pangontra mo. Ilagay mo sa pitaka mo at wag na wag mong hahayaang mabasa. Maraming salamat po, Apo Maria. Maaari din po ba akong makahingi sa inyo ng gamot para sa sugat? Nasugatan kasi si Bernardo habang tumatakas kami. Sumabit yata sa bato,
Kaya may mahabang hiwa sa likod niya. Natitiyak nyo ba na bato lamang ang nakasugat sa kanya? Ano po bang ibig niyong sabihin, Apo Maria? Aswang ang nakasagupa ninyo. Maaaring sa pagkataranta ninyo't sa pagtakas, hindi na ninyo namalayan ang kaibigan mo na nakalmot na siya ng aswang. Delikado yun, Iha, kapag napabayaan. Gusto mo ba napuntahan natin ang kaibigan mo para matignan ko? Mabuti pa nga po siguro. Nag-aalala din ako sa kanya eh. At ang tamlay-tamlay niya kanina, napakaputla pa. Hindi nagsisinungaling ang tungkod ko, Iha. Kapag berde ang bastong gitna, ibig sabihin ay payapa ang baryo natin. Pero oras na maging pula ito, nangangahulugan lamang na merong mamamatay sa mga residente. Hawakan mo ito. Ihahanda ko lamang ang mga kagamitan ko. Nag-alala si Carolina. Lubos ang pagtitiwala niya kay Apo Maria. At kung sinabi nito na nasa panganib si Bernardo, sakaling kalmot ng aswang ang pinagmulan ng sugat nito, maaaring mamatay nga si Bernardo. Kaya lalong nanlumo si Carolina nang dahil sa nang makarating sila sa bahay ni Bernardo. Wala doon ang kaibigan niya at ayon sa ama nito, sinundo ng tita at isinama sa kabilang bayan upang magbakasyon ng 1 linggo. Bigla na't hindi inaasahan ang pagdating ng mga ito at ibig sabihin, magiging imposible para kay Apo Maria na gamutin ito. Ano pong gagawin natin ngayon, Apo Maria? Wala ba tayong maaaring gawing paraan para puntahan siya't gamutin? Gusto kong gawin yan, Iha. Subalit nakapako sa baryong ito ang aking sarili at sa kasunduan ko sa mga engkanto. Oras na umalis ako dito, mapuputo lang ugnayan namin ng mga engkantong gabay. Pero huwag kang mag-alala, Iha. May ibang paraan kung gusto mo talagang tulungan ang kaibigan mo. Kahit ano po yan, tutulong ako. Kahit naman matigas ang ulo ng lalaking yun, siya lang din naman ang kaibigan ko dito. Hindi ako maaaring umalis dito. Pero ikaw, pwedeng-pwede. Pero ano naman po ang magagawa ng isang kagaya ko laban sa kamandag ng aswang? Wala po akong alam tungkol dun. Tuturuan kita. Sapat ang 3 araw para matutunan mo ang engkantasyon at gamot na pangontra sa kamandag ng aswang. May 1 linggo ang kaibigan mo bago mag-umpisang umepekto ang kamandag ng aswang sa kanyang pagkatao. Ibig sabihin, sa loob ng 2 araw, pag alis mo dito, kailangan mo siyang mahanap. Pakatandaan mo na kung sakaling intensyon ng aswang na gawing kauri niya ang kaibigan mo, lahat ay gagawin niya upang pigilan ka sa pagpunta sa kanya at maaaring kamatayan pa ang kasadlakan mo. Kailangang buo ang loob mo sa gagawin mong ito. Gagawin ko ang lahat para matulungan siya. Kahit ang tatay niya ayaw maniwala tungkol sa aswang at masigla naman daw kasi si Bernardo nang umalis sa kanila. Pinagtawanan lamang niya ako nung sabihin kong nasa panganib ito. Hindi lahat ng tao ay naniniwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin hanggat hindi nila nakikita ng mga sarili nilang mata. Kilala ko ang pamilya ng kaibigan mo. Noon pa man ay taliwas na ang kanilang paniniwala. At para sa kanila, sugo ng demonyo ang kagaya ko. Kaya nga galit na galit nung ginamot kong kaibigan mo at pinagbawalan akong lumapit pa sa pamilya nila. Kaya po ba hindi kayo tumuloy sa bahay nila kanina? Sa mundong ito, Iha, magiging mali lamang ang isang bagay kapag hindi mo na ito na kayang panindigan. Kapag nagpatalo ka sa opinyon at impluwensya ng iba. Pero hanggat alam mong tama ang gawa mo, hanggat alam mong wala kang inaagrabyadong tao, wag na wag mo itong susukuan. Sa loob ng 3 araw, nagsanay si Carolina. Pawang mga orasyon lamang na para sa panggagamot kay Bernardo ang itinuro sa kanya.
Binuksan din ni Apo Maria ang ikatlong mata ng dalaga upang mas epektibo niyang magamit ang mga orasyon at makita niya ang kalaban bago pa man siya nitong malapitan. Hanggang sa sumapit ang araw ng pag-alis ni Carolina. Handa na po ako, Apo Maria. Ipinagpaalam ko kay tatay na inimbitahan ako nila Bernardo sa probinsya ng tiya niya. Kaya ako pinayagan. Pero kailangan kong makabalik dito sa loob ng 3 araw. Teka lang, Iha. Lahat ng mga orasyong itinuro ko ay magiging epektibo lamang sa tulong ng baston ko. Ipapahiram ko ito sa'yo, kaya pakaingatan mo. Wag na wag mong hahayaang sumayad sa lupa. Kapag hawak mo ito, aakit ito ng samut-saring nilalang at elemento. Pero wag na wag mo silang pagtutuunan ng pansin. Lahat sila ay tatangkaing agawin yan. Pero hanggat hindi mo yan binibitawan, walang makakakuha niyan sa kamay mo. Ingatan mo at ibalik mo sa akin pagkatapos mong iligtas ang kaibigan mo. Maraming salamat po ulit, Apo Maria. Pangako, ibabalik ko sa inyo ng maayos at ligtas. Mauna na po ako. Patnubayang kanawa ng nasa itaas at ng iyong gabay. Manatili kang tapat at totoo sa mga intensyon mo at huwag kang magpapatukso sa kasamaan. Ililihis ka ng aswang sa iyong pakay. Kailangan mong maging matatag. Hindi man tiyak ni Carolina kung mapagtatagumpayan niya ang pagtulong sa kaibigan, pero desidido siya. Ibinigay sa kanya ng ama ni Bernardo ang address kung saan matatagpuan ang bahay ng kamag-anakan na sinasama ni Bernardo. Ilang oras din ang ibibiyahe niya para marating ito. At sa kalagitnaan ng biyahe niya, hindi niya inaasahan ang nakita. Anong ginagawa ni Mang Uste dito? Bakit nasa parehong bus siya? Kung sabihing sinusundan niya ako. Kailangan kong magtago. Hindi niya maaaring makita na narito ko. Tiyak namang gugulo na naman ang lasinggerong yan. Lumipat na lang kaya ako ng bus. Bababa ako sa susunod na bus stop. Hindi ako komportable na nasa iisang bus lang kami. Tama na siguro dito. Hahayaan kong makaalis ang bus na sinasakyan nila at aantayin ko na lamang ang susunod na masasakyan ko. Di ko alam kung anong pakay ng lalaking yun, pero mas mainam nang umiwas. Teka, yung baston! Lagot na iwan ko sa loob! Ay, sa dami naman ng makakalimutan ko, yung baston pa talaga. Ano ba naman yan? Manong! Sandali! Huwag niyo akong iwan! Nandito ako! Mukhang malayo ang ruta mo. Akalain mong nagkasabay pa tayo sa sasakyan. Ito yata yung tinatawag nilang tadhana. Huwag kang matutulog sa biyahe. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Hindi ako natatakot sa inyo, Mang Uste. At kung nananadya kayo at sinusundan niyo ako, tignan natin oras na makababa ako dito. Ipapahuli ko kayo sa mga pulis. Masyado kang marahas at madaldal. Wala akong ginagawa sa'yo. Kaya bakit mo ako ipapahuli sa pulis? Nababaliw ka na yata. Ikaw lang ba ang may karapatang sumakay ng bus iya? Nako, pasensya ka na, hindi ako nasabihan. Nanahimik na lamang si Carolina. Minabuti niyang lumipat ng upuan at nanatili siya sa upuang malapit sa driver. Malayo kay Mang Uste na nasa pinakadulo ng bus. Alam niyang nakatitig sa kanya ang lalaki at ramdam niya ito. Naging alerto siya at pinigilan ng antok dahil na din sa hindi niya alam kung anong pakay ng lalaking ito sa pagsunod sa kanya. Lalo na at madilim ang dinadaanan nila at halos panay puno lamang ang makikita. Nang bigla na lamang huminto ang bus sa kalagitnaan ng daan at ayon sa konduktor, namatay ang makina nang hindi nila maintindihan. Mukhang malas ang biyaheng ito at dito pa tayo nasiraan sa gitna ng kawalan. Paano kapag may sumalakay sa atin? Wala tayong mapagtataguan. Ito na marahil ang sinasabi ni Apo Maria. May mga puwersang pipigil sa akin na makarating sa lugar nila Bernardo. Malakas ang kutob ko. Nakagagawa nito ng aswang.
Mukhang hindi naman na malayo dito ang bayan. Lalakarin ko na lang kasama ng ibang mga pasahero. Sasabay na lang ako sa kanila. Nako, kung ako sa'yo hindi ako sasama sa mga yan sa paglalakad. Hindi mo ba alam kung anong naghihintay sa'yo sa daan? Baka magsisi ka pa. Mas magsisisi ako kung magtatagal pa ako dito kasama niyo Mang Uste. Kaya kung maaari, tantanan niyo na ako. Wala akong panahon para makipagtalo pa sa inyo. Huwag mong sabihin na hindi kita binalaan. May pakiramdam akong magkikita tayong muli. Ay, sa wakas, nakarating din sa bayan. Hindi ko pa din nakikita yung bus na sinakyan namin. Ibig sabihin kung naghintay ako dun, nagsayang lang talaga ako ng oras. Ngayon, paano pa ako makakarating sa bahay ng tiya ni Bernardo? Manong, pwede niyo po ba akong ihatid sa address na to? Importante lang po. Maraming salamat. Narating ni Carolina ang lugar. Gabi na kaya naman tahimik at mangilan-ngilan na lamang ang mga tao sa labas. Nasa tapat siya ng isang malaking bahay kung saan maliwanag nga ang bakuran nito. Naglakas loob na siyang magtao po sa pagbabakasakali na marinig niya si Bernardo. Pero ang tiyahin nito ang bumungad. Kasunod si Bernardo na napakapayat na at matamlay. Ikaw pala, Carolina. Ano bang ginagawa mo dito? Bakit alanganing oras kang bumiyahe? Di ka na dapat pumunta pa dito. Huwag ka nang maraming tanong. O heto, inumin mo to. At huwag na huwag mong iluluwa. Mapait yan pero kailangan niya ng katawan mo. Alam mo, nung una akala ko, lagnat lang talaga yung nararamdaman ko. Pero lumalala ng lumalala. Hindi na tinatanggap ng katawan ko kahit tubig. Panay kinilaw na isda niya lang ang kinakain ko. At yun lamang ang hindi ko isinusuka. Lumapit na sa mga dalubhasa si tita. 3 doktor na ang tumingin sa akin. Pero lahat sila walang matukoy na sakit. Maayos naman daw kasi ang sistema ko. Pero sa sarili ko alam kong may problema sa akin. Gabi-gabi sa nagdaang 3 gabi, parang may tumatawag sa pangalan ko. At parang palaging may nakasilip sa bintana. Pero ang sabi nila tita, dala lang daw siguro ng mga gamot na iniinom ko. Hindi pa nga alam nila tatay ang kalagayan ko at ayaw ko din silang mag-alala. Yun ang dahilan kung bakit narito ako. May kutob si Apo Maria na yung sugat na natamo mo nung hinabol tayo ng aswang. Sugat yun na mula sa aswang mismo. Maaaring niyayanggaw ka na ngayon, Bernardo. Kaya inumin mo na yan. Ano naman ang ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na ikaw ang manggagamot sa akin. Huwag ka nang maarte. Bakit hindi ka nalang magpasalamat? Kung tutuusin pwedeng-pwede naman kitang pabayaan pero hindi lang kita matiis. O heto, isuot mo to. Makakatulong yan upang maiwasan mong paglapit sa'yo ng aswang. Tinuruan ako ni Apo Maria ng orasyon upang matanggal ang lason sa katawan mo. Pero kailangan nating hiwain yung sugat mo sa likod. Yun nga ang pinagtataka ko. 3 araw pa lang ang nakakalipas. Pero naghilom na yung sugat at naging peklat na lamang. Kaya nga akala ko maayos na ako. Pero tanggap ko na kung ano man ang mangyari sa akin. Ito na ang kapalaran ko. Pasensya ka na, Carolina. Ipagdasal mo na lang na tama ang gagawin kong ritual. 3 araw ko na tong inaral sa tulong ni Apo Maria. At gamit itong baston niya, tuluyan nating mailalabas sa katawan mo ang kamandag. Pero maghanda ka ha, dahil sa oras na mangyari yon, magwawala ang aswang na tiyak na nasa paligid lang at magpupumilit itong pumasok dito. Sige, gawin na natin. Gawin mo na bago pa mahuli ang lahat. Marami dito sila pinsan, kaya hindi tayo basta-basta mapapasok ng aswang na yan. Akin na yung inumin. Inumpisahan ni Carolina ang pag-usal ng mga orasyon habang nakaupo si Bernardo sa gitna ng bilog na ginawa nitong dalaga gamit ang pulbos na asin. Nag-umpisang makaramdam ng panginginig sa katawan si Bernardo at hindi niya itong mapigilan. At nang hiwain ni Carolina ang sugat niya sa likod, doon na sila nag-umpisang makarinig ng mga pagaspas sa labas ng bahay na animoy may bagyo sa labas. Hanggang sa marinig nila ang sigawan ng mga pinsan nitong si Bernardo at tila ba nagkakagulo sa labas.
ipinagpalagay ni Carolina na naroroon na ang aswang at dumating na. Narito na siya. Pipilitin niyang pigilan ang ritual. Kaya Bernardo, kailangan ko ang konsentrasyon mo. Ano man ang marinig mo, wag na wag kang sasagot. Kahit patawagin ang pangalan mo, wag kang sasagot. Teka, bakit parang may mali dito? Hindi tumatalab ang mga orasyon. Sinunod ko naman ang lahat ng mga bili ni Apo Maria. Pero bakit? Bakit hindi gumagana? Pasensya ka na, Carolina. Hindi ka na sana sumunod pa dito. Hindi ko ginusto to. Ano bang ibig mong sabihin, Bernardo? Magtigil ka nga dyan. Ililigtas kita. Gagaling ka. Hindi mo naiintindihan. Hindi ka dapat na naririto. Hindi mo kilala ang mga kamag-anak ko. Ang totoo niyang kaya ako naririto dahil sa proseso ng pagtanggap ko ng bertud. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo at nagpanggap na may sakit. Pero ang totoo niyan, kaya ako namumutla at payat dahil sa kailangan ko ng pag-aayuno ng 3 araw at 3 gabi bago tanggapin ang bertud. At doon pa lamang ako maaaring mag-umpisang kumain. Kumain ng ano? At saka hindi kita maintindihan, Bernardo. Itigil mo nga yung pagbibiro mo. Carolina, makinig ka sa akin. Sa kusina paglabas mo dito sa kwarto ay may daan ng palabas. Doon ka dumaan, umalis ka na sa baryong ito. Lahat aswang ang naririto, Carolina. Aswang ang angkan ko. Pasensya ka na pero nalaman ko lang noong dumating ang tiya ko sa baryo natin. Sila tatay ang may gawa ng pagkamatay ng kambing bilang parte ng ritual ng aming pamilya sa paghahanda sa akin. At mukhang ipapadala ka nila dito para maging una kong pagkain. Sige na, iwan mo na ako dito hanggat hindi pa ako nagiging aswang. Mamaya ay hindi ka na makakalabas pa kapag pumasok na dito sila tiya. Bilis na, umalis ka na. Tandaan mo, kaibigan kita at hindi ko gugustuhin mapahama ka. Yung aswang na humabol sa atin sa lumang tulay, si kuya yon. Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi naramdaman ni Apo Maria ang tungkol sa'yo? Dahil hanggang ngayon ay tao pa rin ako. Pero sa pagsapit ng hating gabi, mababago na ang lahat kaya umalis ka na, parang awa mo na. Ayokong masaktan ka, Carolina. Pasensya ka na, Bernardo. Pasensya ka na. Sinubukan ko ang lahat para matulungan ka. Mabilis na pumuslit si Carolina sa likod bahay. Dinig niya ang mga sigawan sa labas at mukhang nag-aangil ang mga ito. Nang maya-maya pa, narinig niya ang pagsigaw ng tiyahin ni Bernardo at ipinag-utos ang paghabol sa kanya. Nalaman na nito na nakatakas na siya sa bahay. Dinig niya ang pagmamakaawa ni Bernardo na huwag sasaktan ng kaibigan. Pero hindi itong pinakinggan ng tiyahin. Lakad takbo si Carolina. Isa-isang nagsisindi ang mga gasera ng mga kabayan. At alam ni Carolina na lahat ng mga ito ay aswang na maaaring humabol sa kanya. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Gusto ko pang mabuhay. Tulungan niyo po akong makalabas sa baryong ito. Walang naiturong pangontra sa aswang si Apo Maria. Ano bang gagawin ko sa baston na to? Teka, huwag kayong lalapit sa akin. Ipapalo ko sa inyo ang baston na to. Sige, subukan niyo. Alis! Umalis kayo sa daraanan ko! Alis! Ang sabi ko naman sa'yo, magkikita tayong muli, di ba? Ang lakas ng loob mong pasukin ng baryong ito. Ang baryo ng mga aswang. Ay, pasalamat ka at naawa ako sa'yo. Bilisan mo, sundan mo ko. Habang abala pa yung pamilya ng kaibigan mo sa mga iniwan kong pangontra sa kanila. Teka, anong ibig niyong sabihin? Bakit niyo ako sinundan dito? Sabihin na nating may kutob akong gagawa ka ng isang kabobohan na ikapapahamak mo. Mapanlin lang ang pamilya ni Bernardo. Kaya hindi ko sila magalaw doon sa baryo natin. Napipilitan akong magmukhang masama upang hindi nilang paghinalaan ang aking motibo. Pero simula noong bata pa lamang ako, nang patay nila ang isa sa mga kapatid ko, nagawa ko ng gumanti at napatay ko ang kapatid ng ama ni Bernardo nang hindi nilang nalalaman na sadya ko yon.
Pinalabas kong aksidente. Pero batid kong aswang silang lahat at sila ang may kagagawan ng sunod-sunod na kamatayan sa mga karatig baryo. Kaya ba palaging mainit ang ulo niyo kay Bernardo? Pero wala siyang kasalanan. Hindi niya alam ang tungkol sa angkan niya. Hindi totoong hindi niya alam ang lahat dahil naging saksi na siya sa pagpaslang ng kanyang mga kapatid sa kalabaw ni Mang Tomas. Naroroon ako at nakita ko silang magkakasama habang pinagpipiestahan ng mga kapatid niya ang kawawang kalabaw. Maswerte ka. Maaaring nakonsensya ang kaibigan mo at pinalaya ka. Dahil alam mo bang ikaw sana ang handa nila sa gagawing ritual para sa pagsasalin ng bertod. Ang baston na yan, ikumpas mo ng 3 ulit sa kanan. Kung tama ang pagkakatanda ko, sa gamit ng baston ng matandang yon, magagawa niyang burahin ang samyo natin upang hindi tayo masundan ng mga aswang. May sasakyan naghihintay sa atin sa bayan. Ay, sakit ka sa ulong, bata ka. Naubos lahat tuloy ng alak na ininom ko sa pagtakbo-takbong ito. Kung hindi ko lang kaibigan ng nanay mo, hindi ko to gagawin eh. Ay, sumalangit nawa ang kaluluwa niya. Teka, dito ka lang. Mukhang may nauna sa atin sa daan. Matalas ang pandaman nitong si Mang Uste. Sa unahan kasi ay nakaabang ang ama ni Bernardo at ang 2 kapatid nito. Nasaan yung aswang at naglalaway habang hinihintay sila. Ano pong gagawin natin, Mang Uste? 3 sila. Hindi natin sila kaya. Sa wakas, ang pinakahihintay kong pagkakataon, makakaganti din ako sa inyong mag-aama. Kayo na din ang nagpadali ng mga buhay nyo. Iya, nasa iyo ang karapatan ng baston. Kung may tiwala ka sa akin, ipasa mo sa akin ang bastong ito. Nag-aalangan si Carolina. Bili ng matanda sa kanya na huwag magtitiwala sa ibang tao at huwag mahuhulog sa mga mapanlinlang. Pero naroroong nakikipaglaban na si Mang Uste sa mga aswang para sa kanilang kaligtasan. Kailangan niyang sundin ang kanyang kalooban at sinasabi nito na magtiwala sa lasinggerong manong. Mang Uste! Ang baston! Saluhin niyo! Maraming salamat sa iyo, Iya. Bakit kayo napaatras? Kung yung si matandang Apo Maria ay nagawa niyong malinlang sa pagpapanggap niyo, hindi ako. Ibahin niyo ako. Matagal na panahon kong minamanmanan ng pamilya niyo. At ngayong hawak ko na ang baston ng albularya, oras na para sa opensa. Oras na para burahin ko kayo sa baryo. Iya, huwag kang lalayo sa likuran ko. Tandaan mo, nasa labasan lang tayo ng baryo ng mga aswang. Ano mang sandali, maaaring dumating ang mga kasamahan nito. Mag-iingat po kayo, Mang Uste! Sa gilid niyo po may aswang! Sa gilid niyo! Hindi na talaga kayo nadadala. Pwes sa tulong ng bastong ito at sa basbas ng mga dibinong engkantong gabay ko, hinihingi ko ang kapangyarihang tatapos sa mga nilalang ng kadilimang nasa harapan ko. Iya, anong tinatayo-tayo mo dyan? Halika na bago pa dumating dito ang angkan ng mga aswang na yan. Hindi yun na magtatagal ang buhay nila. Ang mga sugat na natamo nila mula sa punyal at baston ay hindi maghihilom at ang liwanag na sumisilaw sa kanilang mga mata ay lason para sa mga aswang. Pero wala na akong lakas pa. Hindi ko na magagawang labanan ang mga paparating na aswang. Kaya umalis na tayo dito. Masusunod po, Mang Uste. Tara na po. Nang makalayo naman sila, ay dinig ng 2 ang pag-alulong ng mga aswang. Labis ang galit at puot ng mga ito. Pero huli na sila. Nagawa ng makasakay ng 2 sa jeep na nag-aabang sa kanila sa sentro ng bayan. Pare, tara na, idiretso mo na sa baryo. Akala ko hindi ka na darating. Nauna ka na pala sa akin dito sa bayan. Bilisan mo at isang baryo ng aswang ang ginalit namin. Iha, ayos ka lang ba? Alam kong iba ang tingin mo sa akin. Alam kong para sa'yo isa akong sanggano, lasinggero na walang silbi sa buhay. Pero maniwala ka, ginawa ko ang lahat ng alam kong nararapat upang tulungan ang matandang ulyanin na yon
sa pagpapanatiling ligtas ang mga kabaryo natin. Hindi nga lang niya matandaan sa labis na katandaan niya. Huwag kang mag-alala, ligtas na tayo sa ngayon. At hindi mangangahas ang mga aswang na yon na tumapak pang muli sa baryo natin. Ngayon na nakumpirma ko na ang koneksyon ng baryo nila sa pamilya nila Bernardo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Uste. At saka, pasensya na kung nakapagsalita ako ng hindi maganda at hinusgahan ko kayo. Mali po talagang manghusga ng kapwa base sa mga nakikita at naririnig lamang. Ayos lang yon. Ayoko namang itrato akong santo ng mga tao sa atin. Hindi na ako nakapag-inom. Eto nga pala ang baston ng albularya. Pakaingatan mo at nag-iisa lamang yan sa mundong ito. Huwag mo na lang ikwento sa matanda ang pagtulong ko sa iyo. At tiyak na makakalimutan lang naman niya uli iyan. Bakit po? Kami naman hindi nakakalimutan ni Apo Maria kahit pagaano katagal. Dahil sa iyo ng kondisyon ng mga engkanto. Kung nais naming mapanatili ang kaayusan ng baryong ito, hindi kami maaaring magsama at hindi kami maaaring maging magkasundo. Nag-iisang anak niya ako. Pero upang mailigtas ako sa kamatayan, bata pa lamang ako, ay binura na ako sa isipan niya. Inalagaan ako ng mga engkanto sa gubat hanggang sa magawa ko ng makayang mamuhay na mag-isa. Kung gugustuhin ko ay maaari ko nang iwan ng baryo natin. Pero ngayon bumalik sa alaala ko ang tungkol sa nanay ko. Hindi ko magawang talikuran ng baryo natin. Masaya na akong nakikita siyang nagpapagala-gala sa lugar natin. Biniyayaan siya ng mahabang buhay ng mga engkanto. At ako naman, biniyayaan ng pagsilip sa hinaharap. Sekreto lang natin ito at huwag mo nang ikukwento pa kahit kanino man. Bueno, narito na tayo. Ako'y mauuna na at sabong pa bukas. Baka sakaling manalo na ako. Pakiramdam ko talaga, mananalo na ako. Bakit hindi ninyo gamitin ang kakayahan ninyo sa pagsilip sa hinaharap? Dahil bawal. Isang pandaraya para sa mga engkanto kapag ginawa ko yon. Tanging sa pagtulong sa kapwa lamang, maaaring gamitin ang kakayahang iniregalo sa akin. Ay, wag nang maraming tanong pa. Sige na, pumanhik ka na sa bahay niyo, Iya. At dito nga ay marahang naglaho sa dilim si Mang Uste. Pasipol-sipol at pakanta-kanta. Masyadong maraming nangyari sa gabing iyon at hindi makapaniwala itong si Carolina na ang taong inaakala niyang masama ay ang siyang magliligtas pala sa kanya at ang pamilyang inakala niyang mabuti ay angkan pala ng mga aswang. Nang sumunod na araw ay iniabot niya kay Apo Maria ang baston pero hindi siyang matandaan nito. Tila sa pagbitaw nito sa baston, nawala ang kanyang mga alaala. Pero nang sandaling mahawakan niya ito, ay muling nagbalik ang lahat. Ay, maraming salamat sa pagbabalik mo ng baston, Carolina. Nakakalungkot lang na ganun ang kinahantungan ng kaibigan mo. Pero masaya akong nakabalik ka ng ligtas. Masaya din po ako na nakabalik ako ng buhay. At nakita ko ang kabutihan ng mga tao sa ating baryo. O paano po, kainin nyo na po yung biko at ako na may magtutungo muna sa sabungan para magtinda. Tunay ngang sa mundong ito, ang katayuan at itsura ng isang tao ay hindi ang kabuuang definisyon ng kanilang katauhan. Kaya naman ang panghuhusga ng kapwa ay isang maselang bagay na kailangang pampag-isipan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.